So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. So sa video na to mga bay, share ko sa inyo kung paano mag battery operated sa motor na Honda XRM. So tara mga bay, umpisahan na natin. So, ayan mga bay, yung model natin na ngayon motor is Papa, baho ni pa. Honda XRM. So, normally, yung mga Honda XRM is hindi pa yan battery operated. So, yung gagawin natin is i-battery drive natin yung kanyang headlight. So, ayan. Ito yung kanyang cowling. Tinanggalan natin yung kanyang cowling. Tapos, ayan, sa pagtanggal ng kanyang bumbilya, ayan, iutulak mo lang siya ng konti. Tapos, iikot mo siya ng pakaliwa. Tulak mo siya ng konti, ayan. Ganun lang siya pagtanggal ng kanyang bumbilya. So, yung kanyang bumbilya, ito mga bumbilya na to, ayan, kung makikita nyo is sunog na. Magandila ta. Tapos, ayan, ito mga bumbilya na to, ito yung pang stator drive na bumbilya. So, papalitan natin siya ng lead at i-battery drive. So, yung gagamitin natin mga bay is gagamit tayo ng two-way switch na pang XRM, yung pang handle grip na switch. So, ayan, ito yon two-way switch na switch, two-way switch. Yung dalawang wire na switch lang. So, ayan, yung ating switch is wala naman yung polarity. Ayan. Ibig sabihin, walang negative at positive sa dalawang wire na yan. So, ito yung gagamitin nating switch. So, ayan, sa pag-battery operated ng XRM is, ayan, dito sa socket na to, pag nakaharap ka sa kanyang bandang harapan ng XRM, ito ay nasa bandang kanan. Ayan. Dito sa socket na to, dito natin hahanapin yung wire na galing sa stator coil. So, dito sa socket na to, itong solid na yellow wire, ito yung galing sa stator coil na wire. Itong yellow wire, solid yellow wire. Itong wire na to. So, yung ginawa ko is, dinisconnect ko yung wire na to. Ayan. Ito yung galing sa stator coil. Ayan. So, ayan, tanggalin nyo yung kanyang socket. Ayan. Dito sa socket na to, tatanggalin natin tong kanyang male. O yung kanyang i-disconnect muna natin silang dalawa. So, itong hinawakan ko, ito yung main supply ng ating stator coil. So, tatanggalin natin yung wire na yan, i-disconnect o paghiwalayin natin silang dalawa. So, ayan. Kung makikita niyo mga bay, yung wire na yellow na yan, ayan, kapareho siya ng ilaw ng headlight. Pag binirit mo yung kanyang gasolinador, lalakas din siya. Pag naka-minor ka, hihina din siya. So, ito yung galing sa stator coil. Kung wala kayong test light, ayan, itong solid yellow wire na to yung hanapin nyo. Ayan, kasama niya yung yellow, blue, orange, ayan, dito sa socket na to. So, yung gagawin nyo lang is paghiwalayin nyo silang dalawa. Tapos, itong two-way switch natin, ayan, itong dalawang paang wire na to, kumuha ka ng isang paa dyan, kahit saang paa ng wire na yan, idugtong mo, i-connect mo dito sa kanyang male, yung papunta sa kanyang handle switch. Ito yung main supply ng kanyang high and low ng ating ilaw. So, yung ginawa ko is sinugatan ko siya ng konti. Ayan. Huwag nyo lang putulin kasi pag gusto nyo ibalik sa pagka-stator drive, ayan, ito lang yung gagawin nyo. Silyuhan nyo lang siya ng electrical tape. So, yung isang paang wire na yan, idugtong natin dito sa yellow wire na papuntang handle switch o dito sa male na socket ito, male socket ito. Ayan, dyan natin idudugtong ang isang paa ng ating switch na wire. So
So ayan mga bay, na idugtong na natin. Naidugtong na natin yung isang paa ng ating switch dito sa yellow wire na sinugatan natin kanina. So ayan, kung makikita nyo, silyuhan nyo ng electrical tape. Huwag nyo kalimutang silyuhan para safe yung ating pag-wiring. Ayan, ito yung main supply ng ating high and low beam na wire. Itong yellow wire, yung papunta sa handle switch ha, baka magkamali kayo. So itong wire na to, ito yung live wire to pag nakaandar yung motor mo. Ito yung galing mismo sa kanyang stator coil. Ayan, dinisconnect natin silang dalawa. So ang gagawin natin dito is silyuhan nyo ng electrical tape yan para iwas grounded yung natin wiring. So silyuhan nyo ng electrical tape yan kasi live wire yan kapag nakaandar yung motor natin. Nakadepende yan sa natin, gasolinador. So silyuhan nyo ng electrical tape. Ayan yung ginawa ko. Ayan kasi walang tagahawak sa camera, so pahirapan tayo mga bay. So ayan, silyuhan nyo ng electrical tape. Ito yung galing sa female na socket, yung pinaghiwalay natin yan, female yung papasukan ng isang sa male. So ayan, silyuhan nyo yan, silyuhan na natin siya ng electrical tape. So naidugtong na din natin yung isang paang wire dito sa kanyang yellow wire na papunta sa handle switch. So yung isang paang wire na lang yung kailangan natin. So sa tapat ng socket na to, may black wire dyan at saka gray wire. Itong black wire ng Honda XRM o Honda na motor is ito yung accessory wire. Yung magkakaroon lang siya ng ilaw pag naka-on yung susi ng ating motor. So dito natin i-connect yung isang paa ng ating wire sa black wire, yung isang paa ng ating switch. Yan, diyan natin i-connect. Ayan, kung may test light kayo, pero kung wala naman, automatic black wire, yan yung accessory wire kasi nagkakaroon lang siya ng ilaw pag on natin yung susi. Ayan, ilaw yan. Pag off, ayan, papatay din yan on. Ayan, ito yung accessory wire. Pag mga Honda na motor, ayan, yung solid black wire, ayan yan yung accessory wire. So susugatan natin yan, wag nyo lang putulin. Diyan natin idudugtong yung isang paang ng ating two-way switch. Ayan susugatan ko na yan. Idudugtong natin dyan yung isang paa ng ating two-way switch. Ayan, dyan natin siya idudugtong. Tapos silyuhan natin siya ng electrical tape para hindi mag-ground o iwas grounded yung wiring natin. So ayan mga bayo. So ayan, i-connect na natin yung isang paa. So kompleto na. Yung dalawang paa natin is nadugtong na natin sa ito yung accessory wire, yung black wire. Ayan, review natin. Ayan, yung isang paa nating switch, yung isang paang wire, ayan, idugtong na natin dito sa black wire. Ito yung accessory wire, review natin. Tapos itong yellow wire na papuntang handle switch, ito yung main supply ng high and low beam ng ating ilaw. So ayan, huwag nyo kalimutan, sundan nyo lang yung aking ginawa para hindi kayo malito. So ayan ito yung accessory wire, yung isang paa ng ating switch. Tapos yung isang paa ng isang wire ng ating switch dito sa stator coil na papuntang handle switch. Yan, i-disconnect natin sila. So ngayon mga bay, tapos na yan. Okay na yan. Ganun lang siya kadali mag battery operated sa Honda XRM na motor. So ibalik natin yung kanyang socket. Ayan, huwag niyo kalimutang i-connect ulit yung pagkasakit nila kasi ito yung supply ng ating signal light. Dito yan nagmumula, tapos yung high and low natin sa ating ilaw dito din. So diyan natin siya idudugtong, ibalik natin. Okay, so ayan, balik natin yan mga bay. So i-install na natin yung kanyang plug and play na LED. So ayan,
Ito na yung LED natin. Ano natin to, i-install. May guide yan, oh. Kung makikita nyo, ayan. Plug and play. Yan, kaso lang walang brand. Mas maganda yung Osram T19 na LED. Ayan, pansamantala lang to, temporary. Papalitan din natin to ng Osram. Wala kasing available, walang ibang available dito na plug and play sa probinsya. Ito lang. Ayan, sana tumagal at sana maganda din yung kanyang performance sa bumbilya na to. Tapos, ayan, ibalik natin at testingin natin yung ating ano, ayan. Ito yung kanyang, ayan, battery operated na yan. Kahit hindi naka-andar yung motor mo, i-on mo lang yung susi at i-on mo yung switch, automatic iilaw na yung ating motor. So, ito yung yellow, ang white is yung high beam. Ayan. Tapos, yung yellow is yung low beam ng ilaw na to, ng bumbilya na to. High, low. High, and low beam. So, ayan mga bay. Ayan, naka battery drive na yung. So, ayan, naka battery drive na yung Honda XRM. Ganun lang yung pag battery operated ng Honda XRM na motor. So, ayan mga bay, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell. Ingat kayo palagi at God bless. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.